Hello mga kabirit na Ate Venice! Welcome to Venice Rose Page and Family Vlog! Ngayong araw na to ay maaga kaming nagpaskil sa tindahan dahil hindi kami makakapagbukas ng half day. Pupunta kasi kami ngayon sa Lipa kasi nga aasikasuhin namin yung aksidente noong nakaraang araw kasi ay may nabangga kaming sasakyan. Buti nga yung sasakyan namin ay hindi naman gasgas kaya lang kami po ang nakagasgas. Nadali namin yung taillight niya at yung rear bumper niya. At maaga na namin hinatid si ate sa school at si Bon Merix. Binuhat na lang ni daddy kasi nga tulog pa. Ganyan naman yan. Lagi mahimbing ang tulog at nagdala na lang kami ng damit na bihisa niya. Nangyari po yung aksidente sa bandang Lipa na kami noon. At nag full stop kasi yung mga nasa unahan kasi nga traffic light. Tapos yung nasa unahan namin ay nag full stop din. Tapos late na rin nakapag-break si husband kaya ayun, aksidente talagang nabangga namin. 5 minutes nga pala yung naging biyahe namin at 8:30 pa lang nandito na kami sa Lipa. Kaya eto, natutulog muna si husband kasi 10 pa naman ang meeting namin sa may police station. Sa totoo po, nung araw na naka-aksidente kami, hindi ko talaga alam ang gagawin. Pati si husband, kinakabahan kami at mangiyak-ngiyak na. Kasi nga, nung una ay malaki kasi yung sinisingil sa amin. Pero dahil sa mga advice ng aming kaibigan na si Ma'am Sara, shoutout nga pala sa iyo Ma'am Sara, advise niya kami kung ano yung mga dapat gawin at hindi mga dapat gawin. Kasi muntik na talaga kami bahid kasi dahil may mga kaso-kaso, ganyan. Parang hindi talaga namin alam gagawin. Buti yung napagtanungan namin ay may experience kaya nakapagpakas ng loob din namin yun. Sobrang helpful po talaga. Lalo na hanggang ngayon. Sobrang salamat po talaga. Tapos magbabayad na lang po kami ng danyos perwisyo kung ilang araw po na nasa kasa yung sasakyan niya, magbabayad po kami. Kasi yun naman po yung naging usapan. Para hindi na rin po ito magtagal at para mapabilis na rin po yung process. Para hindi na rin po lang any case yung nabangga namin. At bukod nun, gagamitin po namin yung insurance namin para mapaayos yung sasakyan niya. Kaya kami po ay nakaabala. Kaya napag-usapan na lang na magkaroon po ng danyo servisyo. Kaya magbibigay po kaming konting halaga doon sa naabala namin kasi po siya ay naghahanap buhay. At dahil nga lunchtime na at gutom na si Bon Merix ay umorder na ako. Si husband ay kakarating niya lang galing sa panotaryuhan. At ano nga ba yung naging lesson learned dito sa experience namin ito? Doble ingat po habang nasa kalsada kasi hindi biro yung mga possible na aksidenteng mangyari. Lalo na life is short, nag-iisa lang ang buhay natin. Bukod nun kung kasama pa natin sa loob ng sasakyan, yung mga anak natin, yung asawa natin, o yung buong pamilya natin, diba? Segundo lang na wala ka sa ulirat or maidlip ka, makatulog ka, or may sinagot kang tawag, or nag-browse ka, nagnunood ka ng movies, diba? Kapag hindi ka nag-focus talaga sa pagdadrive, ay marami talagang possible mangyari. Maaring biglang mawala ang isang buhay ng tao o lahat ng nakasakay sa sasakyan. Sobrang lesson learned po talaga yun sa amin. Kaya mas lalong double ingat pa. Ganon din po sa mga nakikinig dito sa vlogs na ito. Huwag po kayo, lalo na yung mga kapatid kong bus driver din, at sana nanonood kayo, lagi po kayo mag-iingat sa pagmamaneho. Kasi ito parang pinitik kami ni Lord or wake up. Buti nga ito nga lang yung parang wake up, ibig sabihin baka mas worse pa yung mangyari sa amin, diba? Pero sobrang hindi niya kami hinayaan, walang nasaktan, hindi nagasgasan talaga si Baby Sander. Inuulit ko, hindi lang ito para sa mga kapatid kong bus driver sa Bicol, yung mga kapatid kong nasa Lagunang nagmumotor, kundi para po ito sa lahat ng nagdadrive sa buong mundo na lagi po tayong mag-iingat kasi isa po ito talagang malaking experience na hindi namin makakalimutan. Trauma din po ito sa amin na sana ay makalimutan namin, makamove on po kami kaagad para makalimutan na namin yung nangyaring ito. At sa mga ganitong na-aksidente namin, halimbawa yung nabangga namin, hindi po namin ito sinasadya o ginusto. Kaya sana po, wag din po tayo yung parang manggigipit, lalo na kapag yung parang peparahan o anuman. Pero hindi naman po ito tinutukoy ko doon sa nakabangga sa amin. Mag-unawaan lang po, mag-intindihan naman po kasi walang sino mang may gusto dahil unang-una po sa ganitong aksidente, kung nakikipag-cooperate naman po yung naka-aksidente, umaalala from the beginning, hindi po kayo tinakbuhan as long as nandyan siya lagi para alalayan yung mga nangyari, willing na kayo ay alalayan kung paano maaayos ang lahat, ay wag na pong magsalita ng masasakit, magmura, or yung maningil ng todo-todo naman na parang hindi makatarungan para fair naman po ito sa lahat. Sana po magtulungan at magunawaan po talaga. Yun lang po ang para sa akin. Naabala ito, lalo na kung naghahanap buhay yung na-aksidente, pero wala po talagang may gusto. Yun lang for today's video. Abangan nyo po yung next upload namin. Maraming salamat. Bye!